Good day everyone, time check 8 o'clock in the morning. Blessed Sunday everyone. So bago tayo umalis, ituro ko sa inyo ang iba't ibang parts ng welding machine and the same time yung basic na paggamit nito. So meron tayong electrode holder. Yan, dito po nilalagay yung ating rod. Ayan. Then ito naman po electrode holder ground. So ito po ay nilalagay sa positive and then negative. So yun po, huwag po natin kalimutan yan, positive then negative. So meron tayong welding machine dito. Papakita ko sa inyo kung paano ikakabit itong ating electrode holder. So makikita ninyo, meron tayong welding machine. Then ito po yung ating negative. Ayan, kung saan yung negative is ito pong ground. Yan, negative. Then yung positive, dito po nilalagay itong ating electrode holder para sa rod. So dito po yan sa positive. Yan. So basically, ang paglagay po nito is ipapasok mo lang yan. Then yan, higpitan nyo lang po. I-turn nyo lang po yan. So yan guys, negative and positive. Ito pong negative ay para sa ground. Yan. Then po, hindi po gagana ang ating wine-welding. So ito po ang electrode holder or para sa ating rod. So ito po yan guys. Yan. Then ang gagawin nyo lang po is kung gusto nyong pagganahin ito, isasaksak nyo lang yung saksakan sa likod. Ayan. Then meron siyang switch on and switch off. Yan. I-switch on nyo po yan. Then depende po kung anong bakal ang gagamitin ninyong weldingin. So depende po yan sa paggamit, sa pag-welding po kasi depende sa klase ng bakal at titimplahin nyo po yung machine, ha? Depende. So yung amperes depende po yan. So kasi may mga bakal na maninipis, so mas mababang ampere ang gagamitin nyo. Let's say gagamit kayo ng tubular. Yan, gamit kayo ng tubular, depende sa kapal. Sa 1.5 na tubular, gumagana lang po yung ating ampere para gumanda yung ating mga hinang is nasa 35 to 70. Then depende rin po sa inyo hanggang 75 pwede. Basta titimplahin niyo, depende sa kapal. So depende rin po yan sa ating rod na ginagamit kasi may 11, may 13. So yung 11 depende rin sa kapal. Meron 1.5 or mas makapal. Kaya nagbabase po tayo sa ating wine-welding. Depende rin po dun sa mga gamit na i-welding natin. So for example, yung ating wine-welding is makapal. Yung solid na wine-welding natin. So ang gagamitin po natin dyan sa solid na wine-welding natin is ito po. Ito po, meron po yung numbers. Ayan. Ito po ay 11. Depende din po sa kapal. So makapal po ito. So meron naman so ginagamit namin ito sa solid na bakal. Depende rin po yan sa amperes. Depende rin sa wine-welding, ha? Tandaan po natin, pag tayo po ay nag-welding, depende po sa ating wine-welding. Kung ang wine-welding po ninyo is manipis lamang or katulad lamang ng mga tubular, yan, tubular. So gagamit lang po tayo dyan ng 11 na rod, then 1.5 po ang kapal.